Nakakalungkot yung nangyari sa isang vlogger. Binawian siya ng buhay dahil sa stroke. Ang tinutukoy kong vlogger ay si Dongs Apatan. Si Dongs Apatan ay taga-Iligan at isa siyang content creator na kung saan ang kadalasang ginagawa niya ay nagmumukbang siya. Pero yung kanyang mga mukbang ay talagang mga putok-batok na mga pagkain. Kung tutuusin, medyo bata-bata pa itong si Dongs Apatan. Hindi pa yata ito umabot ng 40 years old, parang mga nasa 38 or 39 years old pa lang. At meron siyang 3 anak at hiwalay siya sa kanyang asawa. Marami ang nagulat nung mapabalita na isinugod siya sa ospital dahil sa stroke. Kumbaga meron daw nag-clot sa may kaliwang parte ng kanyang utak. At hindi ito kinaya ni Dongs Apatan at tuluyan siyang binawian ng buhay. Nakakaawa rin dahil mga bata pa yung mga 3 anak niya. Minsan kasi sa hirap din ng buhay kahit alam natin na delikado yung ginagawa natin katulad ng pagmumukbang ng mga pagkain punong-puno ng kolesterol. Alam nating masama ito sa ating kalusugan, pero dahil sa kailangan nating kumita, dahil merong mga umaasa sa atin, at meron tayong mga binubuhay, ay binabalewala na natin kung minsan yung ating kalusugan. At ito yata yung nangyari kay Dongs Apatan. Siguro din dahil medyo kumpiyansa pa siya, dahil kumbaga bata-bata pa nga siya, pero alam naman natin sa ngayon, ang mga sakit, especially ang hypertension or high blood, ay wala nang pinipiling edad. Marami pa rin ako napapanood ng mga mukbang at talagang hindi ko kinakaya, lalong-lalo na yung sobrang naputok-batok na mga kinakain nila. Minsan parang hindi na maganda panoorin dahil kumbaga kahit ikaw, talagang madidiri ka na sa sobrang taba. Pero kasi karamihan ng mga mukbang contents, tinatangkilik talaga ng mga manonood at marami rin ang mga naging successful. Pero sa nangyari kay Dongs Apatan, kumbaga hindi naman talaga siya yumaman sa pagiging mukbang content creator niya. In fact, nabasa ko sa post ng kanyang kapatid na humihingi rin nga sila ng tulong dahil kumbaga wala ring naipon itong si Dongs Apatan. Siguro dahil hindi rin talaga ganun kalaki ang kinikita niya sa pagiging content creator. Minsan siguro baka may mga contents din siya na nafa-flag down ni Meta at hindi ito na monetize. Maswerte lang yung iba na kung saan nagsimula sila sa pagmumukbang and then later on, nung gumanda na yung buhay nila, ay tinigil na nila yung pagmumukbang at gumawa na sila ng mga panibagong content. Kaya paalala na rin ito sa mga content creators na gumagawa ng mga mukbang, lalong-lalo na yung mga pagkain punong-puno ng taba at ng kolesterol. Maghinay-hinay po tayo. Dahil kumbaga, kahit pasabihin natin, nahahataw ito sa mga views at malaki yung kikitain natin, pero tandaan natin, iisa lang ang buhay natin. At isipin din natin, kawawa rin, yung mga maiiwan natin kung sakasakaling merong masamang mangyari sa atin na ang sanhi ay ang pagmumukbang natin ng mga unhealthy na mga pagkain. Sa pamilya ni Dongs Apatan, ako'y nakikiramay at sa ngayon tuloy pa rin yung Facebook page ni Dongs Apatan. Ayon sa post ng kanyang kapatid, itutuloy pa rin nila para naman kahit papano yung kikitain ng kanilang mga uploads na gamit yung page ni Dongs Apatan ay makakatulong, lalong-lalo na sa mga naulilang anak ni Dongs Apatan.